What's up sa inyo lahat? My name is Cesar De Castro. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's vlog, papakita ko sa inyo yung process ng pagkuha ko ng Honda Giorno Plus dahil bibili ako ng bagong motor guys. Tatahi-tahiin ko na lang kasi hindi ngayon yung araw na yun, no? Actually, ilang months ko na tong hinahanap, ilang months ko na tong gustong bilhin talaga, pero ngayon finally makakasecure na ako. And onting story time lang, matik na ito, no? Yung mga manonood ng video na to is yung mga interesado rin sa Honda Giorno Plus, yung mga gusto rin bumili. Pero ang hirap, no? Alam niyo naman siguro yung situation, nirelease siya nung February 1, tapos hanggang ngayon, ang pinapalabas ng mga kasa is hindi available yung stocks, tapos marami na rin mga nag-hoard and mga nag-resell ng mga sobrang taas. Ang SRP lang talaga ng Honda Giorno Plus is 102,000 pesos. Plus yung 3K na LTO, so 105 mga ganon. Kaso yung mga ibang agents nagbebenta ng above SRP. Okay lang naman yung above SRP na mga 1K lang yung dagdag, ganon. Kasi ganon naman talaga eh. Pero grabe sila magpatong guys. Ilang months na akong nagka-canvas. Kahit anong kulay na nga lang nga sa yung bala kong kunin, pero ang pinaka-trip ko talaga is white. Unang option ko is umikot-ikot ng mga kasa, out of stock daw. So, naghahanap na ako sa mga group. Sa mga group, meron naman yung mga agent, pero grabe nga magpatong, umaabot ng around 115,000 to 135,000 pesos. Ganun lang siya kamahal guys sila magpatong. And yung all-time high ko na pag-canvasan, 135,000 pesos. Antindi, diba? Parang bumili ka na ng Vespa. So yun, hindi ko alam kung bakit sila umabot sa ganun. Siguro may mga kumakagat din kasi na mga mapipera sa Pilipinas. Bago kasi nilabas yung Giorno, naka-NMAX na ako guys. And sobrang natripan ko talaga yung Giorno kasi classic siya. Tapos feel ko hindi ako mabibitin sa kanya even though na technically magda-downgrade ako. Then after a month nung March, binenta ko na yung NMAX ko. Inakala kong makakuha ako agad ng Honda Giorno Plus pero yeah, hindi. So 1 month akong walang motor. Bumili muna ako ng Yamaha Fazio kasi parehas namang classic pero more on Honda boy kasi talaga ako, no. Bias talaga ako sa Honda pati sa kotse. So yun na nga, no, hindi ko muna chinase talaga yung Honda Giorno Plus. Parang dead man na lang muna kasi feel ko aabot pa to ng 6 months to 1 year na above SRP siya. So, dead man muna. Tapos yun na nga, no, nung hindi ko na hinahanap, biglang may nag-chat sa akin na kasa na binibenta nila for only 103,000 pesos plus yung 3K na LTO. So, 106,000 pesos lang. SRP na SRP, no? Mas mahal lang siya ng 1,000 pesos pero ang daming freebies. May mga helmet, etc. So, sulit na sulit talaga, no? Ganyan dapat yung price niya. And ganung price ko lang siyang gustong bilhin. Kasi sulit siya kapag ganun yung price eh. Kapag umabot ng 135,000 yan, hindi na siya sulit. Nawawala yung value for money na tinatawag. And even though na capable naman akong bumili ng Honda Giorno Plus sa halagang 135,000 pesos, hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako ganun ka-auto-auto para magsayang ng pera. Ang laki. Imagine mo, no? Isang buwang sahod na yun eh. Yung patong nila eh. Kaya, hindi pwede. Ayoko. Tsaka alam ko na yung mga galawan nila, no? Pinapalabas sila na walang supply, tapos yung demand sobrang taas, so pinapataas sila yung price, no? Hanggang sa may kumagat ng kumagat. Hindi nila pwedeng gawin sa akin yung marketing ako eh. May mga ganyan-ganyan. So yun na nga, no, ngayon, pupunta ako sa kasa na nag-chat sa akin, which is sa Minerva Susano Road dyan sa papuntang bayan. Titignan ko yung unit kasi nandun na raw, tas babayaran ko na yung 106,000 pesos, pero next week ko pa makukuha dahil dun sa PNP clearance. Pero at least, no, makakasecure na ako ng Honda Giorno ngayong araw. Hindi na guys, no, napahaba yung kwentuhan natin. Pakita ko lang sa inyo yung mga ganap ko mamaya. Let's go! Ngayon sa Minerva sa Susano Road. Yan. Ito yung Giorno ko. Sir. Sir Raymond. Okay lang yung yan ako? Yes sir, no problem. Tingkayan. 5-5 ako kaya pero tingkayan pa rin. Bago pa yung upuan niya sir, kaya hindi pa lubog. Side stand. Kamusta side stand? Okay din. Tamang-tama lang. Tunay, 103,000. Sir, hi kayo sir. Nakikita kayo dyan. Yan malinis. Okay, so yun na guys. Today is final the day.
na marirelease na natin yung ating Honda Giorno Plus na white na nabili ko for only 103,000 pesos. SRP, isa yun sa mga hindi ko in-expect na magkakaroon ng stock ng Honda Giorno Plus kasi kadalasan ng mga hinahanap ko mga motor trade tsaka mga Honda, hindi ko in-expect na makakuha pa ako sa Minerva. And ayun, isa rin yun sa mga tip na maibibigay ko sa inyo kung naghahanap din kayo ng Honda Giorno Plus, tumingin din kayo sa mga ibang third party na kasa like ayun, Minerva, Desmark, Premium Bikes, yung mga ganyan, yung mga hindi sobrang mainstream. Baka makachamba kayo na meron stock doon and hindi pinag-aagawan, kumbaga. Hinintay lang ng isang linggo para doon sa PNP clearance. So, ganun din yung mangyayari sa inyo. Pero para sa akin, okay lang naman yung ganun. Maghintay ka ng 1 week kaysa naman bumili ka agad tapos talo ka ng ilang libo. Punta na natin siya ngayon, mag-aangkas lang ako kasi hindi ako pwede magdala ng motor. Kailangan ko iuwi yung Giorno eh. And yeah, tara, samahan niyo ako. Okay guys, dito na ako ngayon sa Minerva. Ayan yung mga motor nila oh. Eto na yun. Sige po. Yun oh. Ayan, hindi ko na na-video kanina nung inuwi ko. Pero bago tayo umuwi talaga, dito muna tayo sa Shell, pa-full tank tayo. Yun. Okay, so na guys, dumiretso ako dito sa SM Caloocan kasi dito ko gusto ipakita sa inyo yung buong motor and ma-test ko siya kumbaga. Ayan po siya guys, yun know. Umuwi muna ako sa bahay kanina kasi meron akong accessory na gagamitin ngayon na makakatulong sa vlog natin, which is ito. Yan, meron tayo ngayon na point of view shot netong Honda Giorno natin. Sana narinig ako ng maayos. Ito na nga siya guys, hindi pa siya sobrang nakisync in sa akin. Finally, nakakuha rin ng SRP. Grabe, ilang months ko tong hinintay guys. Ilang months, grabe. Una ko napansin yung sa height niya, even though na 5'5 ako, tingkayad ako dito sa motor na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, baka palitan ko yung upuan or patabasan ko to kasi sayang naman yung stock, ang ganda. Tapos, una ko napansin yung power ng 4 valves kasi kahit na onting bigay mo lang talaga, binibigay niya talaga yung hatak eh. Pero syempre sa dulo, since 125cc lang to, ganun pa rin no, same pa rin sa mga 125cc na motor. Pakita ko muna sa inyo kung paano siya sakyan, point of view, kung paano nyo sasakyan tong motor na to. So yeah, let's go.